Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng unofficial Bato Solid supporters. General Browner assured the people that they are with the AP against corruption. Armed Forces of the Philippines Chief Staff General Browner assured that they are on the side of the people. Yun, kakampi nila when it comes to the fight against corruption. Ito ang kanyang we understand, ito ang statement ng Chief of Staff, we understand the sentiments of the people and in fact, we are one with them in the fight against corruption. Wow, ang gandang pakinggan, So, General Browner sinigurado sa taong bayan na kakampi nila ang AFP laban sa korupsyon. Okay. So, again, ulitin ko, magandang pakinggan. It's a general statement. Ang tanong, kumusta ang dating itong statement nito sa taong bayan? So dito natin malalaman sa people who reacted. Dahil hindi mo ma-manipulate ang people who reacted. Mabibilang mo. Natin 13,000 people who reacted. 9,300 ang tumatawa, 1,300 ang galit. So, 10,600. 2,200 lang ang nag-like. So, around, estimate ko, 95% tumatawa, hindi naniniwala, galit sa statement na ito ng Chief of Staff. 5% lang ang naniniwala. Basa tayo sa mga comments. Yabi vibes. Paghilom Browning, wala nakakasabot sa imong gisulti. Pareho Ramon ni Rimulya, Anticlair o Ngagba Marcos, aka BBM. Sharon Rose de Sira, Litchi ka. Love in a mist, baka capitalism, not nationalism. Richard Fernandez, not by words, do it in action. Yun ang tanong ko. Ito, salita ito. We are one with you. The AFP is one with the people in its fight against corruption. Kasi, ngayon, I don't know how many thousands na ang nag-ipon sa Metro Manila. Nagsimula na yung rally. Sinimulan ng Iglesia ni Cristo. Kailang sinamahan ng iba't ibang grupo, kahit hindi iglesia, pwedeng makiano. So, yan na ang number one na kalaban ng taong bayan ngayon. I don't know if this can be considered as a threat to national security. Kasi nga, ninanakaw ang pera ng taong bayan. Dahil ninanakaw, namamatay ang tao. Dahil, imbes na ang pondo gamitin para sa protection ng tao, flood control, nanununod. Tingnan nyo, ang daming namatay sa 100 plus. Mabuti na lang itong Bagyo Uwan at mayroong tumulong yung Sierra Madre na break yung lakas ng hangin, kaya menos ang pinsala, lalo na sa buhay. So, to me, I consider, akin lang ito, opinion ko lang, I consider itong corruption now as a threat to national security. So, magandang pakinggan itong pahayag ng Chief of Staff na ang taong bayan is kasama nila ang AFP laban sa korupsyon. That's in words. How can they, the AFP leadership, show it in action? Yun ang kulang. Na may narinig akong interview ng Billionaire News Channel. I think si former Congressman Mike Defensor at former presidential spokesperson Edwin Lacerda. Ini-interview nila si General Pokis, leader ng United People's Initiative, retired general ito, si General Pokis. So, klinaro ni General Pokis na they are not, yung grupo ni General Pokis, they are not calling for kudita, they are not calling for withdrawal of support. Ang sinasabi lang ni General Pokis na kung pwede, ang AFP magsalita mismo, meaning ang Chief of Staff, laban sa korupsyon, against corruption. Yung bang manawagan ng AFP na galit sila sa korupsyon, salita, statement, hindi press release.
Hindi yung interview lang. Na manawagan ang AFP Chief Staff ng accountability against sa mga against sa mga na-involve sa corruption sa flood control scandal. Yun ang naintindihan kong gustong mangyari sa grupo ni General Puklis. But as of now, wala lang. Ganito lang. Mga general statement lang na the AFP is one with the people in its fight against corruption. Mga ganun lang. Satisfied na ba kayo? Kaya, tingin ko, dito sa reaction dito is hindi satisfied ang tambayan. Kaya nga, marami ang tumatawa, marami ang galit. Kakaunti ang nag-like o naniniwala. Kaya nga, not by words, do it in action. Joy Ritardo, sorry, but Browner does not inspire nationalism. Likiter MacForest, simple lang gawin mo. Withdraw your support to your commander-in-chief and ask the PNP, PCG to do the same before all the barricade. Ito, posibleng mangyari ito. Huwag na tayong umasa na mangyari pa yung People Power Part 2, yung ERAP time na may General Reyes na nag-decide withdraw ang support, sumama naman si General Lacson, kaya umalis ang incumbent president. Ngayon, nakikita ko hindi mangyari yan. There will be no, opinion ko lang ito no withdrawal of support. Kaya may nagtatanong sa akin, ano nang nangyayari dyan? After ng allegation ni Saldico, yung kasamaan ko sa iyo, sabi ko, wala lang, rally lang, peaceful rally, at saka bashing sa social media, yun lang, tumawa lang siya, agay, sabi. Pahayag ito ni Jose Claire Castro, very confident siya, na ang AFP, PNP daw, hindi papayag na papalitan ni BP Sara si PBBM. Okay. Castro naniniwala na hindi papayag ang kasundaluhan at kapulisan na palitan si PBBM ni BP Sara. Naniniwala si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na hindi papayag ang kasundaluhan at kapulisan na palitan ni BP Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Castro, alam ng kasundaluhan at kapulisan kung sino ang totoong nagtatrabaho para sa bayan. Wow! Talaga, nagtatrabaho para sa bayan. Ito ang exact word ng Yusek. Nakikita naman po siguro ng mga uniform personnel at officials kung sino ba talaga nagtatrabaho at sino lang po ang naninira. Okay. Attorney, Madam Yusek Claire Castro, yung midterm election 2025, alam nyo naman siguro yung resulta ng anong tawag doon? Absentee voting. Ano ang ibinoto ng mga ating kapulisan kasundaluhan? Okay? So, yes, ang men and women in uniform susunod lang sa utos, chain of command. Hindi sila gagawa ng alinmang bagay kung hindi mag-utos dito sa taas. I'm talking about the maybe junior officers, enlisted personnel, mga kapulisan yan. Tahimik lang ang mga yan. Kaya lang, hindi sila bulag, piti at bingi. Nag-o-observe yan, nagmamasid yan, at alam nila kung ano ang nangyayari sa bayan. Kaya, noong election, that was the only time. It's their sacred duty. It's their right. Butuhan kung sino ang nagtatrabaho talaga para sa taong bayan. So, ang inyong presidente, ang alyansa, may kandidato, in-endorse ng Pangulo. Sabi pa niya, mamili kayo. Gusto nyo ba ng horrifying times? Yung nakakatakot na pangyayari, iboto nyo ang kandidato ng kabila o Duterte, PDP. Gusto nyo ng maliwanag na kinabukasan, iboto nyo ang alyansa. So the soldiers and policemen silently went to the police, doon, bumoto sa kanilang kampo. Pinili nila sino yung nagtatrabaho para sa bayan. Auntie Claire, majority
sa binotohan ng mga men and women in uniform kandidato ng Duterte. Huwag niyong kalimutan yan. Ang kandidato ng alyansa na basura, inidoro. Mas nanalo pa ang mga kakamping